celebrity na si Samantha Bernardo! Samantha Bernardo! Ladies and gentlemen, please Dami na welcome nating napagdaanan. Ngayon pa ba tayo susuko, Pilipinas? Hello, Samena! This is Samber and welcome to another episode of the Sam Up. We are celebrating the Pride Month, and as an ally, I am really excited to celebrate the people who played a vital role in my journey to the point na tinatawag nyo na akong #babaeng bakla because they have influenced me to be loud, proud, and slaying, and syempre, always na palaban. And I am so proud of that because it's such an honor to be called as babaeng bakla. And to pay homage to the LGBTQIA+ community who has a big space in my heart. And to start the party, I have invited an iconic woman who is both beautiful and intelligent. Joining us in this episode is Miss International Queen Philippines 2023, Lars Pacheco! Hi, Samber Nation! Hello! Yes! Ang ganda naman ni Lars! Hey! 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 Lashes talaga ako today, tsaka nagkulot, pero ginanyan niya lang ako, straight hair, and no makeup look. Kasi nag-commute lang ako. Talaga? Oo, nag-commute ako kasi coding kami today. So, nahiya naman ako mag-ano. Yeah, but it's fine. You're so beautiful kahit naman walang makeup. So, na-meet ko na si Lars ever since 2018, no? Yes. Yeah. So, yun. Thank you so much for saying yes. Oh, thank you. It's my pleasure. Thank you for considering me. Of course. Yes. Gusto namin na pasabog ang ating June, kaya naman we invited you. Pero before we start, kailangan mo natin ng konting pang-energize. So, gusto namin magkaroon ng game. So, simple lang itong game na to. We will each pick a word and we will take turns describing word that we pick using only one word. Ayan. The first one who could guess the word correctly will win. Are you ready? Let's go! Let's go! Let's play the password game! Topic! Ito. So, ito ay mahaba. Lapis. Hindi. Manaman. Itim. Itim. Uy, anong itim? Buhok. No. Okay. Nabubuksan. Mahaba na nabubuksan. Payong. Ay, ang galing niyo. Si Bakla. Ang galing. Actually, almost ka na Itim, buhok. ang hirap ang lahat. Itim. Galing. Ito. Supply. So, ang premyo ko for today ay payong. Yes! Bibigyan ka namin ng the Sam Up mug. Sana next time may Sam Up, umbrella na. Ay, oo nga, diba, no? Sige, ibibenta ko dahil kay Lars. Itatagita may komisyon ka doon. I-affiliate natin yan. Ay, taray! Businesswoman talaga to. There you go, guys. Thank you so much. Ito, tapos na ang ating game. Kaya naman, let's move on to our kwentuhan. Hawak ko siya the whole day, parang cue card. Ito, Lars, syempre, I think one of the common grounds is that we both came from a beauty pageant. Ayan, kwentuhan mo naman kami, paano ba nag-start yung pagiging bukonera mo? Actually, lang siya, Sam. Nag-start siya ng trip-trip lang. I mean... Grabe, trip-trip lang? Trip-trip lang siya. Like, I have a best friend named Jordan. Okay. Tapos uminom kami. And parang sabi niya lang sa akin, fiesta dun sa parang barangay daw ng ate niya. And meron daw Miss Gay. Siyempre, as bakla. Yeah. And nagsisimula pa lang ako nun mag-transition. Parang, sige, tara sanitary. Ano year to? Like college ba to? After 2013. college? Oh my God, grabe. Yes, 2013. And then,
yun, pumunta kami, medyo tipsy, kasi nga nag-start kami uminom like parang 12 noon. Totoo? Yan, tas pumunta kami dun sa barangay, and then meron yung Miss Gay, so meron kaming friend na parang nag-handle siya ng mga babaeng nagpa-pageant, so meron siyang mga damit. And then, ang nakakatawa is, nung nandun kami sa pageant, so nag-rampa, ganyan, and pinanood ko lang yung mga nauna, so ginaya ko lang, and then rampa ng swimsuit, and then pasok ako sa sa top 10. So yung top 10, magta-talent. Oh my God! And then, wala akong talent. So after nun, hindi na ako lumabas sa stage, umuwi na kami. So hindi ko tinapos. Oh my God! Yeah. Yun yung first ever pageant mo talaga. Tapos wala kang training noon, wala nag-handle sa'yo. Wala. Oh my God! And then, after nun, parang merong isang handler doon na talaga nag-handle siya ng mga trans beauty queens naman. Parang hinanap niya ako. Tapos, yun na yun doon na nag-start na binubook niya na ako ng mga contest, ganyan. And in-advise niya ako na mag-prepare ng talent. Kasi nga baka may talent competition na naman. And then doon nagsimula. I won first runner-up. Tapos nagkakaroon ako ng pera kasi. Yeah. So, every night parang nag-earn ako. So, dun ako naging invested. Yeah, sa pageant. Beauty pageant. Grabe, parang same pala kami ng journey kasi 2013 din ako nag-start. Yun din yung first ever kong beauty pageant, which is Mutyanang Palawan Tourism naman. So parang halos same pala yung journey natin. O pak, international queen na tayo. Bakit? Hindi nyo kami mga char. Pero so, ibig sabihin, yung naging motivation mo to join is your friend. And then nagtuloy-tuloy siya because of money earning. And then now, finally, bakit ka sumali? Kasi nakilala ka naming lahat sa Showtime. Yes. Ano naman yung nag-udyok sa'yo para sumali ng Showtime? Actually, up until now, I have the guilt. Kasi I started joining in Super Serena. Ah, okay. Yes, and magkatapatan silang show. Okay. Merong Miss Q&A, and then yung Super Serena namin, nag-air din siya. Yeah. So, wait, pinagsabay mo yun? At the chika. Okay, Ito, chika nga rin. minute. So, ang priority ko is the Super Serena. And parang medyo nag-badmount pa ako before sa Miss Q&A. Sorry. Pero I would be honest na lang. Parang ba't kwentuhan na lang to? Kwentuhan Kasi na lang to. when you're in that process, yun yung parang naisip mo, wini-weigh mo yung things. Oo, parang nag-badmouth pa ako. Ginagawa naman katatawanan yung mga bakla. Parang ganyan. So, parang hindi ako sasali dyan. Ganyan. And then, natalo ako sa Super Serena. So, I was really heartbroken that time na parang gusto ko lahat ng mga pageant ng mga fiestas and barangayan, salihan ko. Parang, alam mo yung maibsan ko yung gusto ko para malabas, mabawi and gusto kong malabas yung galing ko. Hindi ako nanalo dito eh. So, asa yung mga contest na yan, salihan natin yan. And then, nung Miss Q&A, parang almost grand finals na. I was second to the last na defending champion. Oo, defending Queen. So, Mama Bio, hello, shout out. Ano siya? Sinabi niya ako na try mo dito kung di ka man pinalot sa Super Serena, try mo Miss Q&A. So, I audition and then after 2 days, nag-call back. And yun, sumalang na ako. I won 6 crowns and yun, sabi ko nga, Diyos ko, kung ano pa yung minsan binubad-bakit natin doon pala tayo. Alam mo, totoo yan. I can relate. Okay, ito din ang chika. Char! Hindi kasi meron akong mga housemates before. Isa doon gusto magbini-bini, talagang nag-ready na siya, nagpagawa siya, ganyan. Tapos yung isa naman gusto niya mag-flight attendant, ganyan. Tapos ako naman, gusto ko lang talaga, pangarap ko dati, maging hotel manager. Kasi sa hotel ako before nag-work. Alam mo, lahat kami nag-change ng mga pangarap. Ako pa yung nag-beauty queen, isa nag-abroad, isa nag-flight attendant, isa naging mom. So parang minsan, iniisip natin, baka lang the universe is saying, pahaging to us, but we're not really listening. And yun pala yung naka-destiny for us. And pero, baka isipin ng mga tao, binabadmouth ganyan. Pero hindi mo binadmouth yung Showtime kasi inisip mo na, baka kasi gagawang katatawanan. Pero binalin mo yun kasi nakita namin yung totoong Lars and
Grabe naman sa Q&A. Alam mo ba na sa Binibining Pilipinas that time, may mga questions kami na lagi namin sinasagot din yung sa Miss Q&A kasi grabe talaga, sobrang fun and sobrang witty niya. Is that experience nag-hone you din para maging pageant ready and mas lumawak yung kaisipan mo in beauty pageant? Or ever since ganun ka talaga? No, it did help me a lot. Talagang malala. As in, kasi the first launch ng Miss Q&A, parang hindi sanay yung mga bakla kasi tinapat siya sa Super Serena, di ba? So, ang Super Serena kasi is more on beautiful. Yeah. Ganyan. And Miss Q&A is like mga Q&A talaga. Q&A without walang bearing in beauty. Yeah. And then naging comedy somehow. So kami, hindi kami usual na sanay ng ganon. So parang as a contestera, syempre lahat ng mga contest sasalihan mo, di ba? So parang ako, hindi ako para dyan kasi parang ginagawang comedy, ganyan. So yun yung for me before. Tapos di ko alam mag-e-end up pala ako. Pero it did help me a lot ng malala. You think it's blessing in disguise also in your life? Super. Showtime ang nagbukas ng sobrang daming pinto sa buhay ko talaga as in ever. And super grateful to Meme. And yeah, and now you are, di ba, international queen. Pero sa lahat ng mga pageant na sinalihan mo, ano yung pinaka most unforgettable mong pageant? Miss International Queen Philippines. Yun na talaga yun. Yun na yung parang graduation mo in pageantry. Yes. When I'm competing for mga barangayans, ganyan, mga fiestas, I was considering talaga na practice ko yon kasi sabi ko, parang nakakondition yung mind ko na one day I'll be competing international. Ay, grabe. Grabe siya. I manifested na practice ko lang to, mga barangayan natin, mga nationals pageant natin, kasi one day I'll be in Thailand to compete. Grabe, ganun talaga. Oh, naalala ko naman yung akin, parang inisip ko na, kasi never ko talagang na-imagine na magiging beauty queen ako. Pero, di ba, parang lagi tayong may idea na, okay, beauty queen siya, beauty queen to. Pero ang daming sumusuporta, ganyan. And then I realized, oh my God, we can really like inspire more people, tapos earn a living. Parang andun talaga yung heart mo and binabalik ka talaga nun. And then sabi ko, okay, win or lose, whatever happens, this is like a culmination and graduation of everything. Kasi mag-isa lang ako, girl, sa Thailand, di ba, pandemic. Actually, sa'yo din, medyo parang pandemic or after pandemic pa yung tama? After pandemic na siya. After pandemic. So parang graduation na natin yun. Oh, you think it's your last pageant? Ayun, magsalita ng tapo. Baka mamaya Miss Universe ka dyan. Babalik ko sa'yo yung question. You think it's your last pageant? Ay, di ko rin alam. May mga pageantera. Actually, it's really hard to put an end. Totoo. Somehow. Oo. To put a period, no more. Kasi we never know. And especially now, it's evolving, it's changing, and who knows? Bale mo, ikaw. No, totoo, di ba? So it's hard. So for now, let's hope for the best. Let's see. Yeah, let's see. Yun muna, pang-artista na nasagutan. Then naman, I know that pageantry help us to get where we are right now. And pwede mo ba kaming balikan dun sa kabataan mo? How are you growing up? Were you ever been like this, beautiful, medyo maarte ka talaga? Talagang alam mo na ba sa sarili mo, okay, babae talaga ako? Yeah, that line, alam ko na. Na myself, na I'm a woman. Kaya lang nga, I'm confused kasi bakit ako lalaki? I mean, Totoo, like how old were you, naalala mo vividly? there's a specific age, like, parang Basta siguro growing up. Growing up, nung mayroon na akong yung normal na pag-iisip. Yeah, mga 7, usually 6. Yan yung parang hinahanap natin sa school di ba? Yes. So yung lola ko kasi mananahi siya and naka-base sila sa Saudi. So every time, like pag Christmas, ganyan, nagpapadala ng mga dress sa mga ate ko and sa mga pinsan ko. So ako lang yung only boy sa buong family namin. So I was like, gusto ko yung dress. Bakit chaleco yung sa akin? So meron akong gano'n na parang, ba yan? Parang ganito. So alam ko na mali. Alam ko na may something wrong na kasi pag sa pila sa school sa mga lalaki ako ganyan. Pero alam ko na, yun nga, bakla ako. Kasi hindi ko naman masabing babae kasi Yeah, that time I parang know my hinahanap mo pa. I know Dalawa my lang. sister is babae. Yeah. And I'm not like my sister. Pero I want to be like Your sister. my sister. So sabi ko, okay, bakla. Yun pala yung tawag, bakla ako, ganyan. And then,
Yun, but I'm grateful kasi lumaki ako sa sobrang understanding na family. As in, my mom and my dad talagang never question bakit ganyan ka. Hindi. Did you come out? Did you say na, ma, bakla ako, ganyan? No, walang ganon. I started just like cross-dressing first year high school. Nagulat na lang si mama kasi suot ko na yung shirt ng ate ko na, Na maikli. oo, na anong, So, gets niya na shorts. yun. Tapos, shock lang siya. Tapos, tinignan ko lang kasi kung magagalit. Parang tinest mo. Tinest ko, tapos, sinuot ko yung dress. Tapos lumabas ako na parang tumawa sila. Tapos Okay. parang okay, natutuwa. So, yun na. Parang, Yun na yun. Parang yun na yung pag-come out mo. Ganun na. Oh. Yun na siya. Pero important talaga no, na loving and supportive yung family. Kasi Yeah. parang dinadala daw yun ng mga tao, di ba? Yes, and it starts at home. The acceptance, kung paano ka makikisalamuha sa ibang tao, kung gaano ka kalambot or katigas sa ibang tao. Yun kasi yung nararamdaman mo sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya. So, if a person is, parang harsh siya, ibig sabihin, yun yung nararanasan mo Yeah. sa bahay. So, ibig sabihin, would you say na sobrang blessed mo kasi ganun yung family mo? Super. Yeah. Kasi hindi nangyayari yun sa lahat ng mga, di ba, maybe some of our viewers, nahihirapan sila ngayon. Parang lagi natin sinasabi na parang, oh, be free, be beautiful, be bold. Pero when it starts at home na nahihirapan sila, and minsan yung iba, wag naman sana binubugbog, ganyan. What would you say to these people, and especially to the parents? Actually, some of my friends talaga, nakahanap sila ng pamilya sa ibang tao. Chosen family na. Oo, sa chosen family na. And yun lang, parang you'll never know until ikaw yung nasa katayuan ng isang bakla, ng isang tomboy. Kasi parang it's a blessing for me na I'm a trans woman. Pero hindi namin ginusto na ganito kami. But eto kami. So parang it's much more on like sa mga parents, understanding. And in some situations always, parang put yourself dun sa tao. Yeah. 'Di ba? Kasi parang you will understand if you Experience that. try to put yourself sa shoes niya. Tama. And I hope kindness and respect will ignite from that. Correct. Yun lang yun golden rule, no? So ano yung pangarap mo nung bata ka? Kami kasi ang ate ko kasi ang greatest confidant ko talaga. Ate ever. Rhea. So, super supportive siya. Naalala ko pa before. How old yung ate mo? Like, Mas matanda siya sa akin ng 2 years. Okay. So parang naghihiraman kayong damit, talagang, parang kayong kambal. 2 years lang yun. Yeah. Naalala ko pa before, I'm starting to transition. So, meron akong pills. Yeah. And nabugbog talaga siya. Kasi, kala sa kanya. Oh my God! So, nakikipagtali ka na? Oh my God! At, alam mo, Sam, sinalo niya yun. Oh my God, binugbog. Oh my God, shout out to ate-ate, isa kang bayani. Sinalo niya yung yung... Wait, paano yung birthday. nangyari? Like, biglaan na lang. Tapos wala kang sinabi, hindi mo siya pinagtanggol, gano'n. Kasi nakatago siya sa lagay ng mga underwear, yung pill. So, sharing kami yung mga underwears ko. Nandun din sa kanya. So, doon ko tinago. Siguro nag-ayos. Nakita. Ano to? Ganun. Oh, Wala siyang sinabi. And ako kasi hindi pa ako hindi pa ako nagsasabi na nagta-transition ako. So, yun. Oh, grabe. Shout out sa'yo, ate. Isa kang bayani. Kaya love na love mo yung ate mo ngayon. Super. Siyang super ko. Alam niya kapag hindi ko kaya, tas kaya ko. Ganyan. Pag, kunyari yun, pag nababash ako, ganyan. Sasabihin niya lang sa family ko, kaya niya yan. Ah, talaga? Ganun Believe siya. siya sa'yo at alam niya yung kapasidad mo. Alam niya. And sobrang swerte mo sa ate mo. Ito naman, speaking of bashing, for sure marami kang naririnig dyan. Lalo na ngayon with social media, ang dami nating problem. So, did you experience every bullying or cyberbullying na just because of your gender identity? When I was in elementary, yes, tinatawag ako baklang dragon, ganyan. And I was like, naiinis ako before talaga. Kasi talagang Nakakainis. hindi ko pa kayang i-handle yung mga ganon. Hindi mo pa kaya ding pagtanggol yung sarili mo. Hindi ko pa kaya. And, pero nung nag-high school na ako ganyan, from first year to fourth year, class president kasi ako. So, taray, beauty and brains. Class president ako and then parang siguro yung mga kaklase ko, parang naano sila na ibully pa ako kasi nga talagang I'm the head of the
the class, ganyan. And marunong kasi ako makisama. I mean, parang siguro, meron pa ding mga nambubuli pero hindi siya ganun ka lala. Like others na yung na-experience nila. Pero one time, nung parang mag-ano kami, parang TLE, so maglilipat-lipat kayo ng classroom. So dala-dala ko yung bag ko and may mga grupo ng mga boys dyan. Pinalibutan nila ako, tapos dinidikit nila yung... Oh my God. Ganon. Yun na yung pinaka-worst ko na inano. Tapos Walang pugbugan. Wala, sasaksakin ko lang siya ng gunting. So, Oh my God! Ready ka na? Na-office ka, kasi sa drafting PLE ako. kasi oo. Sa, na-office kami. Tapos yun, simula nun, hindi na sila nung huli ng bakla. Parang iniisip lang nila kung kaya ka nila. And then nung pinagtanggol mo yung sarili mo, kaya mo na. Tapos sila yung mga barkada ko ngayon. Totoo? After nung high school namin, kami yung mga naging magbabarkada. So, natanong mo ba, bakit mo ba ako binubuli dati? Kasi minsan parang feeling ko, kasi nga hindi usual sa kanila na may bakla. Walang bakla siguro sa family. So parang new sa kanila. Hindi din nila alam kung papaano bigyan ng love or respect. Kasi nga bago to. Parang hindi kami sanay dito. Correct. And nung time na yun, hindi pa naman nga ganun ka loud and proud. Halos ngayon kasi ano na tayo parang entitled tayo na dapat ipaglaban natin na pantay-pantay tayo. Walang That time kasi wala pa, hindi pa masyado. Yeah. Wow. Ito naman, moving forward to the Miss International Queen, you have already achieved it and you joined 2 times. Natalo ka din for the first time. Not really natalo, pero parang ganoon din sa may Binibini Pilipinas journey, di ba? Pero what is the real meaning of winning for you? For me, yung pagkapanalo is yung paano ba yun nakadagdag sa pagkatao mo. Kasi pwedeng manalo ka, pero after nun, ano ka ba? I mean, anong nangyari sa'yo? Ano bang naging ikaw? Ang ganda nun. Kasi minsan, iniisip natin, lalo tayo, di ba? Parang, marami nang babash sa atin for sure before, ano ba yan? Sali na lang sali, bakit ganyan? Pero dahil alam kasi natin, yung totoong meaning na makaka-add to sa atin, and kung ano yung meaning ko ng winning para sa akin. So, yun yung gusto mong sabihin, right? Yes, na parang, parang cliche, pero it's not just about winning kasi. Totoo. Diba? Natalo ako, pero feeling ko winner ako. Like, I ended up top 6 in Miss MIQ in International Thailand. Yeah. But I feel like I'm a winner. Kasi the fact that you represented yourself, your country, the organization kung nasan ka, and yung mga connections na na-build mo because of that pageant, that is a prize already. And priceless siya. Priceless siya. As in, and minsan kasi mga ibang tao, like, nakafocus lang sila sa isang bagay. Yeah. Parang win or nothing, crown or nothing. Ganyan. Crown or nothing, without thinking na meron kasing mga sangayan. Diba? It's like, hindi mo nakuha yung crown ngayon kasi para sa kanya talaga yan. Yes. Pero yung sanga nun, para sa'yo, meron ka mga connections na na-build, meron kang friendship na nabuo. Yeah. And that alone is priceless and winning. Yeah. Parang yun din yung favorite line ko na parang sometimes life is not always about winning. It's not about the winning, but it's about the woman who holds the crown and really gives meaning to it. So I think yun din yung para sa'yo. Kaya mas nakilala ka ng mga tao, not just because of Showtime, Super Serena, o ngayon MIQ, kasi parang binibigyan mo ng meaning din lahat. And ngayon, you're continue winning, di ba? Because of that. Hindi lang yung pagkatapos manalo, ano na nangyari? Correct, correct. And to add up, Of course. that's what I want trans beauty queens to know from now on. That most especially those who will join Miss International Philippines, because it's one of the most prestigious trans pageant in the country, next to Queen Philippines, that is held in Cebu. So, talaga yeah, ba? so before MIQ Philippines, Queen Philippines na ginagawa sa Cebu, siya yung nagpapadala ng representative sa Thailand. For MIQ. For MIQ. Okay. So ngayon, nagkaroon na tayo ng Miss International Philippines. Iba na. Correct. So saan na pinapadala yung MQ? Yung Queen Philippines. Ay, sorry, Queen Sa Philippines. Queen Philippines, wala silang pinapadala, international pageant. Ba't hindi nila nag-collab?
And ito, yung Queen Philippines ngayon, it's on last edition na sila to give way Oh, wow! to MIQPH. So, the pageant or the coronation will be on August. And yun nga, continue ko. Yun yung gusto kong matutunan ng mga trans beauty queens ngayon. Na it's not just about pagiging Diyosa, maganda, girl. Do something for the community. Do something, inspire. I mean, it's not just about getting that red crown and then after that, tapos na. Move on ka na sa ibang career mo. It's not. Yung parang the whole duration ng reign, parang make it memorable, make it worthwhile. Yeah. And also, you will be the great representation of LGBTQIA+, especially the trans community. So, dapat hindi lang iniisip mo yung sarili mo, yung kapakanan din ng bawat isa. Alam mo, yan din yung sinabi ko nung natalo ako. Technically, nanalo pa din na yan. Nung first runner-up ako, sinabi ko, you know what, okay lang na natalo ako. Or parang naging first runner-up ako. At least, I think, manalapit na tayo manalo. Kasi malapit ka na eh. So, if ever the next one, yun yung sinabi ko sa mga girls na I have already paved a way, a great representation for Miss Philippines. So sana wag nyo nang basagin yun. Ayun, sana matupad pa din. Pero Yes, and ikaw ang basihan ng thank you. Miss Grand. O, And ikaw also, din Nicole. Ikaw din. And syempre, si Fuchsia din. Pero, kumbaga, building blocks kasi yan for the next queens. Correct. Minsan, hindi man natin na-achieve, pero parang daan yan eh. Kumbaga, yung dadaanan nila mas madali kasi tayo yung naghalukay. Correct. Tayo yung naglagay ng pasudot. Correct. Tayo yung naglagay ng hirap naman. Arte. Pero yun. Ito naman, naniniwala ka ba na in this world, or maybe Philippines itself, we are becoming more accepting? Somehow, yes. Somehow, yes. Kasi madami na tayong pinagdaanan and ang dami na rin nating napapagtagumpayan. Lalo na yung community, parang more inclusive na, like me, I represent brands somehow. Totoo. They give us a chance to, represent their brands. Some people are, and, some groups are being inclusive na rin talaga when it comes to trans community, the LGBT. Pero sabi nga nila, malayo na pero malayo pa. Yeah. And we are hoping for that time na buhay pa tayo at maharanasan natin yon. Pero din naman, ano yung something na gusto mong maintindihan or malaman ng mga tao about LGBTQIA+? I want people to know that we are more than our genders. We are more than our genders. I mean, a lot of potential ng mga tomboy ng mga bakla is nasasayang. Kasi nga, bakla sila, tomboy sila. Like, I personally, when I was in high school, ayoko talagang pumasok, ayoko na mag-aral. Kasi kailangan kong gupitan yung buhok ko. Yes. Totoo yan. Kailangan kong gupitan yung buhok ko. And hindi nga ako yun. I want myself na mukha akong babae kasi yun ako komportable. Like, ikaw, Sam. Yeah. Gagawa ka ba ng bagay na hindi ka komportable? Siyempre hindi. Diba? So, ang tendency, we dropped out. Hindi na lang kami nag-aaral. And somehow, if you let us and you will not limit us, ang daming potentials ng mga trans women, ang daming potentials ng mga lesbian. They could be great doctors, they could be great teachers, engineers. But us nga, na ang personality namin is, if we're not comfortable with it, we let it go. So, we let go our studies, we let go of this and that. Kasi naghahanap ka ng mga tao or support group na makakaintindi sa'yo, di ba? Parang it makes sense. Kasi naalala ko din may mga classmate akong ganyan. Siguro nga, no? Kasi sometimes, especially like, wag naman sana Catholic school, mga Christian school, kasi bawal talaga yung may color. And yun talaga ang nangyayari. Sobrang hirap. As in, ako kasi personally, nung bagets, alam ko talaga na, alam mo yun, parang parusa kapag nagpopolo ka. Sapatos mo pala. Guys, hindi siya OA. So, mahirap siya. I mean, hindi mo ma-represent yung sarili mo ng totoo ka. I mean, hindi mo... So, yung focus mo nandun. Paano ka mag-excel kung iba yung nade-defocus ka, di ba? Yeah. And I know some will magko-comment dito. Paano nakaka-apekto yung buhok o yung damit na yun sa pag-aaral? You'll never know until you are in our shoes. Yeah. Kasi
syempre lalo na pag bata ka, hinahanap mo pa yun eh, di ba? And building blocks mo, home, school, community, mga kalaro. Pero kung hindi mo yun mahanap sa lahat and you're always excluded, kahit naman siguro kahit hindi mo, kunwari, hindi naman sa dahil bakla ka or tomboy, but kahit babae ako, kunwari in my gymnastics, I was also bullied. Pero gymnastics really helped me to cope up with that bullying. And dun ko mas na-feel na loved ako ng mga taong dito and I can represent myself and that's why I excel on it. So, ganun din sa lahat ng mga tao. So, gusto ko yung sinabi mo na sana we are not defined by just our genders. Yes. Yeah. So, growing up, alam mo na na babae ka, mahal ka ng family mo, and sa school na papagtagumpayan mo na, yun nga yung sabi mo sa mga bully na nagsa-stand up ka na. How about in high school? Ano si Lars nung high school? That's when I started my transition. How was it for you? Like, paano ka nag-start mag-transition? When I was in third year, yun na yung time na bumili na ako ng pill na para from male to female, ganyan. So, para mag-transition yung katawan ko, medyo maging feminine, ganyan. And not knowing that it's too risky pala. Yeah. So, paano mo siya kinope up? Paano mo nalaman na risky na siya? So, sobrang swerte lang ako sa Amber Nations kasi hindi ako nagkaroon ng complication. So, yun yung ina-advocate din natin ngayon, ang safe transitioning. Yeah. Kasi you do not just buy a pill and then you take it kasi iba-iba tayo ng katawan. And super grabe. Thankful ako kasi hindi ako nagkaroon ng complication that time. It's super risky pala niya na pag ang tinitake mo is synthetic na oral pill na pang babae. Oh, so dapat may certain pill for that? Yes. Oh my God. And also, kailangan natin ng endocrinologist for our transition, for safe transitioning. So what would you suggest for people na who wants to transition? Yeah, it's a process. Like, kung ano man yung nakikita niyo sa amin ngayon na madami nang nangyari sa katawan namin, it's not just in a snap na mangyayari. It must take time. Patience is a must. And same transitioning. Kasi, what is beauty kung Patay na tayo. Diba? Die Beautiful by, Die Beautiful by, Paolo Ballester. Yes, pero ito, kasi kung safe transitioning, so dapat first, they consult a doctor, which is? Endocrinologist. And then second, siya yung magpe-prescribe, right? And then third, it's a long process. So for you, like, maybe more than 10 years? Yeah. Yeah, so it takes time talaga. Kasi ako personally, may PCOS ako and I have to take pills even if I don't want. Kasi nga para ma-normalize yung hormones ko. And I know for myself, babae na ako, malakas siya. Malakas yung ibang mga pills, so hindi siya talaga safe unless merong OB-GYN na mag-prescribe sa akin. Oh my God. So this is something na na-encounter mo. Meron ka bang mga friends na talagang na-encounter mo or narinig mo na ano yung mga experience nila na bad because of this not unsafe transitioning? A lot of people I know died. Oh my God. Yeah. Because too much synthetic hormonal pill can cause blood clots. So, parang lalapot yung dugo, ganyan. And thank you ha, kasi nasabi ko na dito sa ano mo. Yeah, of course, of course. Sa vlog. Yeah. Sa vlog mo, sa sum up natin, di ba? Yes. So, thank you so much. Kasi yun nga, sobrang kailangan nilang marinig to. Totoo. Na it's not just, take. Kung ano nakikita natin, inumin na lang natin, ganyan. It must go through a process. Yeah, and also prescribed by doctors. Doctors, correct. Kasi meron din akong kakilala, parang he's taking daw 5 pills a day. Tapos ngayon, nagkaroon siya ng kidney failure and nagda-dialysis na siya and all. So yun din yung ina-advocate niya, laging din siyang vocal. Kasi siguro there's also a stigma na parang we thought nga, ayan, nakikita niya lang, it's really beautiful, ganyan. Oh, I'm taking this, I'm taking that. Pero hindi nyo alam yung pinagdaanan ng isang Lars Pacheco para lang dumating sa, di ba, ganitong estado. So thank you also for sharing that. Thank you, Sam. Yeah. Ito naman, is there anything that you wish the community would achieve at this point? Of course, unity in the community. Oh. I mean, we're fighting for a lot of things, equality, anti-prejudice people, but wala tayong unity sa community. I mean, if we are divided, tayo mismo sa community, divided tayo, how much more, paano natin mapapakita sa mga tao na kailangan nila tayong respetuhin, na kailangan nila tayong tanggapin kung tayo mismo sa community natin,
Tama. Hindi tayo magkakasundo. Diba? So, yun muna, unity in the community. I know there's a lot of things na hindi natin pinagkakasunduan lahat and it's part. Pero, you know, when we have that respect in our differences, that will make a big change eh. Yun talaga yun eh. Kahit saan naman eh. Respect and unity in the community. What would you say na sa tingin mo, bakit divided ang community ngayon? Kasi nga, marami tayong pinapaniwalaan na iba-iba, kanya-kanya. And at the same time, sa community, somehow, we don't want others winning. I think hindi lang naman sa community namin. Siguro Parang crab mentality na din eh. Oo. We hate someone who is winning in life. I don't know why meron tayong ganyang trait as somehow Filipinos na galit tayo kapag umaangat yung isang tao. Gusto natin nasa lusak tayong lahat. Alam mo, meron ako nabasa na ganyan. Parang kunwari, love kita sa person. Ito ka, growing up, ito yung pinagdaanan natin, best friends tayo. Tapos you start achieving everything. And then I kind of hated you. Sinabi dun sa book na that other person is hating the other one who's winning. It's because he or she is missing the old version na kilala niya. And feeling niya, hindi na yun yung kakilala niya. So yun, parang it makes sense lang. Sometimes, pag nalaman natin na hindi nila tayo sinusupport, that means hindi na sila magiging part ng next chapter ng life natin. Siguro ganun. And somehow, kasi like us, we're in the pageant industry, like we grow, we evolve, but still, we're the Kami same, pa din yun. we're the same person. But that's misunderstood. Kasi parang yun nga, we spread our wings and marami na tayong ibang nakakasalamuha. And sometimes, parang we tend to somehow forget them, but we don't. Parang ganyan. Alam mo guys, namimiss pa din namin yung, ako, namimiss ko yung pinaka-moment na pag sa street food, yung mga barbecue, yun yung namimiss ko. Ikaw ba? May namimiss ka activity na normal lang na gawin, na hindi mo na masyadong magawa? Yun nga, yung inuman sa diba? Diba? Yun parang, tara besh, inom tayo dito. Oo, kasi ngayon may video na, may photo na, nakakapagod guys. I mean, hindi naman kami nagre-reklamo. Pero may mga times na gusto mo lang din balikan yung dati, di ba? Na ikaw yun. So kami pa din yun. Correct. Yun. Ito naman, pageants are also moving forward with inclusivity. Did you ever consider joining Miss Universe if our country would allow transgender? I support my trans sisters who want to join, but me personally, this is a sensitive topic. Alam mo yan. I know! But me, kung ako yung tatanungin, no, I won't. You personally, no? Personally, no. Personally, no. I won't join Miss Universe. Bakit? Because I've already find my space in Miss International Queen. Parang you have proven yourself na and there's nothing to prove more. It's not just, proving, but I find my space and I respect this space. I mean, dito ako, dito ka sis. Parang ganon. And respect kita here. Gets? Okay. Ito naman, ano yung masasabi mong isang moment sa buhay mo na, oh my God, I am so proud of myself. I've done this. This moment. Oh. This moment that, despite all of the challenges sa buhay, I mean, ang mga tao kasi, ang nakikita nila yung sa social media lang, yung front lang, yung laging glammed up ka lang. Totoo. Hindi nila nakikita lahat ng struggles ng isang tao. And ako personally, parang ang dami kong struggle sa buhay. But I chose to continue. I mean, that's what I want people to learn and to realize that always remember na kapag meron ka pinagdadaanan sa buhay, lagi mo nang isipin na hindi lang ikaw. Like ako may pinagdadaanan, si Sam may pinagdadaanan din yan na hindi lang natin sinasabi. Pero lahat tayo meron. And yun na lang lagi yung isipin natin. That's why I'm proud of this moment. Kasi despite of all of that, na mentally, physically, nalampasan mo lahat. socially, ang daming pressure, still you are here. And you are there. So we keep on fighting. Keep on fighting. Yes. Ito naman, ngayon makikita namin yung Lars sobrang saya. Love life, career, family, home.
is there something that you want to achieve pa? Kasi parang titignan ng mga followers mo, nasa kanya na lahat. And parang you're a great representation also of a trans and parang ikaw yung peg nila. When I was in high school, bago ako graduate, kasi yung mga sections namin nung high school, mga value siya. Like excellence, service, faith, love, ganyan. And bago ako graduate, yung principal namin, nagdagdag siya ng isang section na parang Spanish word or Latin word, which is magis. What is the meaning of that? So kami na curious, ano ba yan? Memo-memo na lang ba itong ano namin? Yeah. Ang meaning ng magis is something more. Wow. So, tumatak siya sa akin. Like sabi ng principal namin, lagi kayong magkaroon ng magis sa mga buhay ninyo. So parang ako, noong una parang, ano yan? Yeah. Magis ka siya. And then I want something more. I mean, I'm trying lots of things in my life. Like, I entered entrepreneurship. Yeah. Bumalik ako sa school. Yeah. Nagpa-pageant ako. Minamaximize ko yung social media. And work also. And work. Events. So, dami. I want to do more. I mean, kung anong pwede, yun yung gagawin ko. But wala akong specific now. Because, maximize kung saan meron, kung saan pwede, go push. Parang ganun. Ganito si Lars, nakikita namin siya super strong and all. But what was the biggest life-defining moment for you? When Ate Ton died, Who's Ate Ton Felipe? siya yung best friend ng mother ko. So, sa kanya ako lumaki more than my mama. Yes, hindi namin siya kamag-anak. I don't know, parang basta ng bata kasi ako lagi niya kinaalagaan. Like, meron siyang dalawang anak, pero parang mas, kasi high school na yung mga anak niya nun, so hindi niya na siguro lagi nakakasama. Parang ako yung binibi niya. And then lahat, as in, simula pagkabata, talaga nakakatlong, ganyan. Parang, yun na yung sabi ko sa kanya, pag namatay ka, yun yung pinaka-kinakatakutan ko, sabi ko, galing. Tapos she died. Tapos yun, fearless na ako kasi parang wala na eh. Wala nang hindi timbag sa'yo kasi tumapang ka. Uyak Oh ako. my God. Naiyak ako. Sa pinaka... Kailan yun? July 2019. Okay. 2019. So, Alam mo, Lars, parang parehas talaga tayo ng life story. Hindi naman sa pag-aano, pero like also... thank you, Sam. Like, my dad also passed away. And then he's the reason why I joined Mini-Mining Pilipinas. Kasi parang naisip ko, my God, we're all gonna die anyway and life is really too short not to take risks. Correct. And sabi ko, shucks, pag 30 na ako, magkakababy na ako. Tapos, I feel like I should have joined Mini-Mini. So, ganun talaga, no? Correct. So, ano yung pinaka-natutunan mong lesson kay Ate Tony? Na one day, kasi sabi niya sa amin noon before, parang tamad nga kasi ako pumasok kasi nga ayok aral ganyan, ayokong sumunod sa ganito. Parang sinabi niya, one day ikaw na ang hari ng buhay mo. And then, it hit different nung nawala siya. Kasi, like before, papaalalahanan ka ganyan-ganyan, sundin mo to ganyan, Yeah. tapos wala ka nang sinusunod. Tapos kahanapin mo siya ngayon. Yung may mag-aalala sa'yo, may magbabawal sa'yo, and now you're on your own. Kaya naman love every person that you are with right now. Yes, love your parents, love your guardians. Kasi somehow, hindi natin sila bina-value now. Pero when they're gone, Wala na talaga wala tayo na second talaga. chance. As in, wala nang second chance. Oh, thank you for sharing that. Oh, Sorry, thank you. medyo napahiya. It's alright. Yeah. Then naman, what's next for Lars? I think, come what may. Come what may. Wala akong inaay ngayon. Specifically. Pero I'm open sa lahat ng mga opportunities na, pwedeng dumating sa atin. Na just continue what we're doing. Would you ever try TV? Somehow, yes. Kung may chance. Yeah. Chance siguro. Pero ngayon ang focus mo business talaga. Business and yun yung social media like that. Yes. Okay, thank you so much, Thank you, Lars. Sam. And syempre, ngayon pa lang, congratulations na sa lahat ng mga ma-achieve mo pa sa life. Thank And you you. are achieving lahat. So, congratulations. Actually, you're in the peg, ha? Oh, Entrepreneur, turuan mo ako, may message kita. Now, we have our final segment here on the Sum Up where we ask our audience kung meron ba silang mga suliranin or mga katanungan na talaga namang sasagutin namin ni Lars. And with the hashtag, #SamSentiment. Which is more important, trusting or being trusted? Ooh.
Ako, feeling ko, parang it goes both ways, pero parang mas importante sa akin yung being trusted. Kasi based on my experience, lahat ng mga taong walang trust, sila yung mga taong hindi mo mapapagkatiwalaan. Para sa akin lang, Correct. Ikaw ba? Correct. Ako din, mas gusto ko yung pinagkakatiwalaan ako ng tao. So, i-betray mo ko, ikaw na magdadala niya. Yeah. Diba? Tingin mo ba yung mga tao din na hindi masyado nagtatrust, sila din yung may yung mga taong may trust issues, sometimes sila din yung mga taong hindi trustworthy person. Alam mo kasi, Sam, parang it's a chain. Parang they were once betrayed. Kaya sila ganun. Totoo. No? Oh my God. Kayo ba, guys? Comment down below. Parang ma-deep na to eh. Oo, parang siguro kasi binigay nila yung trust, tapos gumanti sila. Like, di ba? Kasi you end, sabi nga, di ba lagi, you end the curse. Yeah. Pero ang hirap Pero ang hirap talaga. Oo. Dugo. Ang daling sabihin, pero Ikaw lang yung tatanggap pero hindi ka gaganti. Oo, Kaya ang bihirap nature ng tao, parang, wait lang. Oo. Nakaisa to ah. Pero I think same tayo. So usually yung mga taong nasaktan na hindi nagtatrust, yung may mga trust issues, sila din yung mga taong nagbigay ng sobrang trust before pero hindi nabalik sa kanila. So ngayon, the biggest challenge is to be a trustworthy person. Correct. And end the cycle. correct. Oh my End the cycle, end the curse. Yeah. Huwag nang ipasa pa. Ganyan. Ito, would you ever give a second chance? Of course, yes, I will. How many? Third chance, wala na? Wala nang third chance. See? Wala nang third chance kasi, di ba, sometimes us humans, we're parang, anong tawag doon? Yung mapusok, ganyan yung, anong word? Mapusok? Mapusok. Mapusok or ano tayo Impulsive. Impulsive. Ah, Impulsive. impulsive. So, sometimes nakaka-commit tayo ng mga decisions na hindi naman natin ginusto somehow. Pero alam natin, aware tayo. Pero, yun nga, hindi naman natin gusto. Pero pag inulit pa yun, wala na ginusto mo. Wala na. Once is enough, twice is too much, thrice, bye! Bye! Thank you so much for sending that question. And if you also wanted to share anything with us, you can email us at inq.sombervlogs@gmail.com or head on to my NGL account and drop your message anonymously. Before we finish this episode, what do you want to say to our audience? Baka may gusto kang i-promote. Yan, my trans sisters, alam ko mahirap ang pinagdadaanan natin as trans woman, as part of the LGBT community. But sabi ko nga lagi, andyan yung pressure, but no matter how hard the pressure is, life always goes on. Yes! Oh my God, grabe. Spoken like a true queen. Lars, maraming salamat sa pagpapaunlak. Thank you, Sam. Of course, naiyak talaga anytime. ako, but thank you so much. Thank you for having me. I Pasabog ang appreciate it. ating Pride Month because we have Lars Pacheco. Kaya naman, sambayanan, Samber Nation, huwag ka nang malungkot. Be happy, be hopeful, be grateful. See you again on the next Sum Up. This wraps up the Sum Up. This is Samber. That wraps up the Sum Up. Bye! These Next movies as a week child. on the Okay, yeah, so you're that's all- certified yeah. Disney princess before being Oh a my Bini Bini God, queen. Do you really like Disney princess? I don't like the Disney. I like the Disney boys because I. I always wanted to be, I didn't want to be the damsel in distress. I wanted Okay. to be like the one who saved the princess. Okay. Which explains Wow. a lot. That explains a lot. That's why you're fearless.